ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Gandang hapon sa inyong lahat ng taga Kalibo, Aklan, Bilgala, Balguna. May sagutin tayo ngayon na katanungan galing kay Dib Diaz, no? Ito si Dib Diaz, parang nagdala lang sa katanungan. Sabi dito, good evening, dunay nangutana, asa daw mabasa sa Biblia nga si Jesus miingon, ako Dios. Palihog tubaga salamat, no? So, ang kanyang katanungan parang naghahanap ng teksto o talata sa Biblia na saan daw mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagsabi na ako ay Diyos. So, pag litra por litra tayo mga kaibigan, may mabasa tayo litra por litra sa ibang salin sa Biblia. Kasi ang Biblia ay yung original ay na-translate sa iba't ibang lingwahe. At mayroong Biblia na nakasulat sa iba't ibang edisyon mga kaibigan. Pag hindi mabasa sa ibang aklat, nandiyan din sa ibang aklat mababasa. Kaya gamitin natin yung mga Biblia. Kung ang hinahanap natin ay, ang hanapin natin ay kung saan mababasa, then basahin natin doon sa Biblia na mayroong mabasa. So, basahin natin mga kapatid. Pero ang batayan natin hindi lamang yung mababasa ay hindi lahat ng mababasa ay katotohanan. Mayroon ding nabasa sa Biblia pero hindi totoo. Kasi ginamit lang nila ang Biblia na kumuha lang sila ng teksto sa Biblia pero akala nila ay sila na ang totoo. Pero dito sa Biblia mga kaibigan, ating basahin yung the New Testament, the New Testament sa iyang libro. Sulat ito ni San Juan, no? San Juan, St. John chapter 8 verse 23. Ang sabi dito, and he said unto them, ye are from beneath, I am God from above. We are of this world. We are of this world. I am not of this world. So, kung imo ning basahin natin ulit mga kaibigan, and he said unto them, you are from beneath, I am God from above. Pag sinabing yung katanungan ay saan mababasa na ang ating Panginoon ay nagsabi, ako ang Panginoon, ako ang Diyos, galing sa itaas, yun, nabasa natin dito sa San Juan 8:23. And he said unto them, ye are from beneath, I am God from above. We are of this world, I am not of this world. So klaro man gayon eh. Pag litra por litra tayo, may mabasa tayo mga kaibigan dito sa salin na ito. Published ito by King Baptist, no? Baptist. So ngayon, ang pagkamabasa ay hindi lang ito batayan natin na mayroon tayong mabasa. Sinabi lang dito sa mga writers na ang Panginoon ay galing talaga sa langit. And sabi lang si Kristo na dito sa Bisaya, kung basahin natin ang
Bisaya, mga kaibigan, ang sabi sa San Juan 8:23, ang sabi dito, kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. No? Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Ang pagkasulti ni Kristo nga siya gikan sa langit. So kay gikan man siya sa langit, ano ba siya? Anghel o tao? Sagutin ninyo. Kung siya taga langit, kita taga yuta, unsa man siya? Langit, alam ng Diyos o anghel? Sinong makasagot dyan? San Juan 8:23, ako taga langit, kamo taga yuta. Ako gikan sa langit, ako wala magikan dinhi sa yuta. So, ang kasagutan nito, ano ba siya? Kung siya gikan sa langit, ano ba siya? Siya ba ay Diyos? Siya ba ay anghel? Kung anghel ang ating Panginoon, saan mababasa sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay anghel? Saan mababasa sa Biblia? Kung hindi anghel ang ating Panginoong Hesukristo, ano siya? Ano siya? Tao? Tao lang? O Diyos na nagpagkatao? Ang mabasa natin ito, mga kapatid, tingnan natin. Ang pulong sa Diyos. Mayroon ba kayong pulong sa Diyos? Basahin natin. Basahin natin ang pulong sa Diyos kung ano ang mababasa, mga kaibigan. Sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 9. Anong sabi dito? Ang tinuod si Kristo na himong tao, apan bisan pang niini, anagyapon kaniya ang iyang pagkadiyos. Anong sabi? Sa Kolosas 2:9, ang tinuod si Kristo na himong tao, apan bisan pa niini, anagyapon kaniya ang iyang pagkadiyos. So, wala mawala ang iyang pagkadiyos bisan siya nagpakatao, mga kaibigan. Yan. Wala mawala ang iyang pagkadiyos bisan siya nagpakatao. So, ang sabi sa San Juan 8:58, tingnan naman natin. San Juan 8:58. Sultihan ko kamo nga wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Kung imo nang tanawon, mga kaibigan, hindi pa natao si Abraham, si Kristo ay nandiyan na. Kung nandiyan na si Kristo, kung nag-exist na siya, sino bang nauna? Sino bang pinakamas matanda? Si Abraham o si Kristo? Ay, alam na natin, si Kristo ay natao. 33, yung year ED. Di ba? Yung ED, no? Pag uno ED, natao siya, si Abraham ay mas nauna pa. Sila yung patriarka. So ngayon, sinabi ni Kristo, year 33 AD. Year 33 AD. Sinabi niya, hindi pa natao si Abraham, ako nandyan na. Nag-exist na ako. Sino ba to? Yan. Siya ay nagsabi na siya ay isang Panginoon, isang Diyos. Yun, mga kapatid. Yung ang lahat ng magbabasa sa Biblia ay dapat tingnan nating mabuti at unawain nating mabuti yung
mga talata sa Biblia kasi sa Biblia, mga kapatid, ay klarong-klaro na ang ating Panginoon ay nagsasabi sa kaniyang sarili na siya ay Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa. Ano bang ginawa niya na hindi magawa ng isang tao? Diba? Ang pagbuhay ng isang patay. Diba? Maraming na muling nabuhay dyan sa Biblia. Maraming nabuhay. Ito ay hindi magagawa ng ordinaryong tao. Kahit anak ka pa ng tao, anak ka pa ng Diyos, sabihin mong anak ka ng Diyos, okay. Ang ating Panginoon ay anak ng Diyos. Okay. Sabihin mo sa sarili mo, anak ka pa rin ng Diyos. Okay, anak ka pa rin ng Diyos. Okay, gawin mo ang ginawa ni Jesus. Gawin mo ang ginawa ni Jesus na siya ay binuhay niya ulit yung mga patay. Hindi ito magawa ng mga tao. Hindi ito magawa ng mga tao. Sa Biblia ay nagsabi dito, ang ating mga apostolis, ang sabi ng ating Panginoon, ingon nga ako nagasaksi sa amahan, kamo sa magasaksi, mahitungod ka na ako. Diba? So, ang ating Panginoong Jesucristo ay papatunay na ang kaniyang Ama ay Diyos. Anong sabi ni Kristo dyan sa Hebrew 1:8? Ang sabi ng ating Panginoon, ang Amahan, ang sabi sa Ama, ang imong trono o Diyos, mulungtad hangtod sa kahangturan. Nagpapatunay ang Ama na ang kanyang anak ay Diyos. Ngayon, dito sa lupa, ang ating Panginoon ay hindi nagpapatunay na parang palaging sinabi niya na ako ay Diyos, ako ay Diyos. Maniwala kayo sa akin, ako ay Diyos. Hindi yan ginawa ng ating Panginoon. Kasi mayroon siyang mga disipulo, mayroon siyang mga apostolis na sinabihan niya, kayo ang magpapatunay sa akin kung ano ako, kung sino ako. Di ba? O anong sinabi ni kanang San Pedro dyan sa Mateo 16, yung 15 mga kaibigan, no? Basahin mo na natin yung kung hindi ko nagkamali sa versikulo na ang sabi ni Kristo siyang sa kaniyang mga tinunan na sino ba ako para sa mga tao? Tinanong niya yung mga apostoles kung sino siya para sa mga tao. Di ba? Mateo 16. Kaya magsimula lang tayo dito sa Mateo 16:13. Kaya may ito si Jesus sa yuta doon sa lungsod sa Cesarea Philippo. O dito nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nangingon nga siya mao si Juan nga magbabunyag. Ang uban nangingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nangingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? O mutibay tubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. Anong sabi? Ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. Mga kapatid, pag sabihin ganing ikaw ang anak sa Diyos, meaning Diyos ang ama mo. Pag Diyos ang ama mo, ikaw ring anak ay Diyos din. Di ba? Pag ang ama mo ay tao, ikaw ay anak niyang ama mo na tao, ikaw ay tao din.
pag sinabing anak ka ng Diyos, pwede rin sabihin na ikaw ay Diyos. Dahil hindi manganak yung tao ang tao hindi manganak ng kabaw. Hindi manganak ang tao hindi manganak ng kabayo. Ha? So kung ang ama mo ay Diyos, ay ikaw Diyos din. So sinabi sa ating Panginoon Diyos na si Kristo ay Diyos. Ang sabi ng Ama, ang imong trono o Diyos mulungtad hangtod sa katapusan sa kalibutan, hangtod sa kahangturan. So Diyos ang ating Panginoon. Ang atong Panginoong Jesucristo, kasi ang Ama niya ay Diyos. Yung nature nila, mga kapatid, iisa lang. Ang nature natin ay tayo ay tao. Pag ang tao ay manganak ng tao, ay tao din. Pag ang Diyos ay mayroong anak, ay ang kanyang anak ay Diyos din. So yun lang, mga kapatid. Yun. Ano yung sabi sa si Kristo? Anong papatunay yung sa kaniyang mga apostoles? Maraming talata sa Biblia na ang mga apostoles ay nagpatunay na si Kristo ay Diyos. Anong sabi dito sa Tito 2:13? Sinabi dito na si Kristo ay malaking Diyos. Siya ang malaki, the great God, no? Tito 2:13. So, klarong-klaro, mga kaibigan, na si Kristo ay Diyos talaga. Pinatutunayan ito ng mga apostoles, mga kaibigan. So ang sagot ng katanungan ni Brother Dave na saan daw mababasa sa Biblia na si Kristo ay umaangkin na ako ay Diyos, ay may nabasa na tayo sa Biblia. Hindi lamang sinabi niya na ako ay Diyos, I am God from above. Sinabi pa rin sa mga apostoles na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Yun ang pagpatunay. Hindi lang sa nakasulat sa Biblia ay si Kristo ay Diyos, kundi napapatunayan ito sa kaniyang mga gawa. Maraming ginawa ang ating Panginoon na hindi magawa ng mga ordinaryong tao. Kahit ano pa kayo kabanal dito sa lupa, hindi kayo magagawa sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil iba siya. Anak siya sa ating Panginoong Diyos at Diyos din ang ating Panginoon. Okay, maraming salamat sa inyong pagpakinig sa sagot sa katanungan galing kay Dave Diaz. Ito si Dave Diaz. Isa tong convert, no? Galing ito sa isa tong pari sa Protestant pare ito at nagpunta sa nagpunta sa Islam. Pero nagbalik dito sa atin sa Katoliko. So yun, mga kaibigan, nagtanong siya. Mayong hapon, bro. Si Kristo ay Diyos. Sabi na Tomas, yes. Panginoon at Diyos ko. Yan, sinabi sa ating Panginoon na ang sabi ng mga ay isa lang daw nga expression yung Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. Isa lang daw expression. Alam niyo, kapatid, no? Si Saint Thomas ay hindi siya naniniwala na ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Kasi parang hindi pa siya naniniwala ang tunay. Pinalawalaan niya na yan si Kristo ay tunay na Diyos. Kasi pag ang sabi niya
hindi totoong sinabi nila na muling nabuhay ang ating Panginoon. Pero ang prueba niya na parang maniwala siya na buhay ang ating Panginoon, na mahawakan niya yung katawan sa ating Panginoon, kasi ang Espiritu ay walang laman. Yung sinabi ng ating Panginoon, Tomas, hawakan mo ako. Dahil ang Espiritu walang laman. Anong sinabi ni Tomas? Hindi niya hinawakan. Naniniwala na siya sa pagkakita pala niya sa sarili niyang mga mata, ay sinabi niya, totoo nga, ikaw pala ang Panginoon, ikaw pala ang Diyos. Sabi sa English, ang sabi diyan, my Lord and my God. So sa Bisaya pa, akong Ginoo o akong Diyos. So inaangkin niya na ang ating Panginoon Jesucristo ay kaniyang Panginoon at Diyos niya. Yan. Hindi siya naniniwala, pero pagkakita niya, aking Panginoon, aking Panginoon, aking Diyos, aking Diyos. Tinanggap niya na si Kristo ay kaniyang Diyos. Tayo din. Tanggapin natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay ating Diyos. Maraming iba dyan na hindi tumatanggap. Hindi pa naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pero si Tomas, naniniwala na. My Lord and my God. Akong Ginoo o akong Diyos. Sinabi niya yun. Kayo, kailan pa kayo tumanggap sa ating Panginoon na siya ay Diyos? Siya ang tunay na Diyos. Ang sabi ng ang iba dyan, ay si Kristo ay tao lang. Pag sabihin mong tao, wala tayong tutol dyan. Kasi alam naman natin na ang Diyos nagpagkatao. Pero sabihin ninyo na si Kristo ay hindi Diyos, saan mabasa? Saan mabasa sa Biblia na sinabi ng mga apostol na si Kristo ay hindi Diyos? Saan mabasa? Yung iba dyan, ay si Kristo ay hindi Diyos kasi mabasa dito, si Kristo ay tao. Tao. Wala tayong debate dyan. Naniniwala naman kami, si Kristo ay tao at Diyos pa rin. Pero kayo, sabihin niyo, saan mababasa, basahin niyo, saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay hindi Diyos? Palagi lang kayo sa sinabi ninyo na si Kristo ay hindi Diyos. Pero sino bang nagpapatunay na si Kristo ay hindi Diyos? Kayo lang na hindi naniniwala. Sa Biblia, lahat ng mga apostol ay nagsabi na si Kristo ay Diyos. Kayo. Anong sabi dyan sa kanang Roma? Sa Roma 10:13, anong sabi dyan? Kung sinong tumawag sa pangalan ng Panginoon ay siya ay maliligtas. Ngayon, paano mo tawagin kung hindi mo makilala yung pangalan sa Panginoon mo? Anong pangalan sa Panginoon mo? Anong pangalan? Tawagin mo ang Panginoon mo para maligtas kayo. Anong pangalan sa Panginoon mo? Sabihin mo, ang pangalan sa Panginoon ko ay Ama. Hindi naman pangalan yung Ama. Isa ay title. Ang Ama ko. Kung sabihin sa mga kaibigan ko, anong pangalan sa Ama ko? Sabihin ko lang, ang pangalan sa Ama ko ay Ama. Hindi naman pwede. May pangalan ng Ama ko. So ngayon, ano ang pangalan sa Diyos mo? Ang sabi ng iba, ang pangalan sa Diyos ko, Ama. Mali talaga. Mali mga kapatid. Hindi Ama ang pangalan sa ating Panginoong Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
tawagin mo ang pangalan sa ating Panginoon Jesucristo. Yan ang pangalan na makapagligtas sa atin dito sa lupa kung siya ay ating tatanggapin. Saan ba mabasa? Nandyan sa Buhat 4:12, mga kaibigan. Tawagin natin ang pangalan sa ating Panginoon. Sino? Si Jesucristo. Yan. Yan, mga kapatid. So, Rocky Bernales Compra. Sapagkat ang buong balikasan ng Diyos ay Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Mga taga Colosas 2:9. Binasa ko na kanina, brother. Yun sa ito, yung Colosas 2:9 sa ang pulong sa Diyos. Klarong-klaro dito sa ang pulong sa Diyos na si Kristo ay sa kanyang pagkatao ay hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Nandyan pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Ano sabi dito? Ang tinuod, si Kristo nahimong tao. Nahimong tao. Kalang pong nahimong tao, dili siya gikan sa pagkatao. Dili siya gikan sa tao. Kay nahimong tao. Sa wala pa sa nahimong tao, unsa man siya? Sagutin ninyo, mga kapatid. Hindi pa nahimong tao si Kristo. Ano siya? Tao na ba siya? O Diyos? Pumili lang kayo. Kung hindi pa naging tao sa ang ating Panginoon, hindi pa nagpagkatao, ano siya? Diyos, anghel, tao. Sagutin niyo. Magpili kayo. So, ang sabi nito, ang tinuod si Kristo nahimong tao, apan bisan pa niya na anagyapon kaniya ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos. So, hindi na wala, mga kaibigan, ang kaniyang nature sa nagkatawang tao. Sa nagkatawang tao siya. Si Kristo ang larawan sa Diyos na di nakikita siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Mga taga Colosas 1:15. Colosas 1:15. Mayong balita Biblia. Yes. Tama. Tama, kapatid. May dito, may ibang tanong dito, ay katanungan, mga kaibigan. Sagutin natin. Gikan ito ni Will Bindiho. Ito ay nagtanong siya sa akin sa Messenger, no? Messenger. Galing kay Will Bindiho. Ang sabi dito, good evening, Brad. Tanong ko lang po, masama po bang umiinom ng alak? Isa po akong Katoliko. Bro, idol ko po kasi kayong mga CFD. Galing ito kay Bindiho, Will Bindiho. Masama po bang umiinom ng alak? Yun ang subject sa kaniyang katanungan. Masama po ba? So, ang sabi ng ating Apostol Pablo ay hindi talaga masama. Anong sabi diyan sa unang Timoteo 5:23?
sinabihan niya, sinulatan niya si Timoteo. Dahil si Timoteo ay palaging nagkasakit, kumakain ng mga karne at walang pahilis. Ano yon sa ano? Walang pahilis. Ano sa Tagalog? So, palaging nagkasakit. Kumakain ng karne, walang pahilis. Pero ano sabi ni San Pablo? Unang Timoteo 5:23, ayaw na, huwag kang uminom ng tubig lamang, no? Ayaw na mag-inom ng tubig lang, kundi inom usab og jutang bino, sanglit kanunay kang nagkasakit, no? So, bakit sinabi ni San Pablo? Bakit sinulatan si San Pablo, ni San Pablo si Timoteo na pwede rin siyang uminom ng bino? Ito ay para sa kanyang kuto-kuto, sa bitok, ano yon sa dito sa sa Tagalog yung ito sa kuto-kuto. Hindi ko alam, nakalimutan ko sa Tagalog yung hindi kahilisan sa hindi magsigisakit ang tiyan, no? Parang sa Bisaya pa ay kabuhion, no? Kabuhion si San Pablo, si Timoteo, kabuhion. Tambal sa bino ang bino tambal sa mga kabuhion. So inom kag jutang bino sanglit kanunay kang gikabuhi. O yan sa Bisaya. So hindi talaga mali, hindi masama. Ngani ang ating Panginoong Jesucristo ay nagawa siya ng maraming bino doon sa kasal sa Kana. Basahin mo yung San Juan 2, 1 hanggang 11. Basahin mo. Ang ating Panginoong Jesucristo nagawa ng maraming bino. 6 na tadyaw. Yung bino na yan ay hindi ito soft drinks. Sabihin ng iba ay yung ginawa ni Kristo ay soft drinks. Iba talagang soft drinks. Ang sinabi dyan, bino na may hanap daw kayo ng yung bino na sabihin mo, mayroon kayong soft drinks? Bino talaga ang ginawa sa ating Panginoon. Hindi masama ang umiinom ng bino. Ang masama dyan, yung ang paghubog-hubog, ang paglalasing, no? Yun ang masama. Palagi kayong naglasing, yan ang masama. Anong sabi dyan sa Efeso 5:8? Sinabi ni San Pablo doon sa Efeso. May sulat siya sa taga-Efeso na huwag kayong maglasing. Kasi yung katawan niyo ay magkasakit. Huwag kayong maglasing. Kasi magkasakit kayo pag palagi kayong maglasing. Yun, ang paglalasing, yun ang masama. Pero ang umiinom ng bino, hindi masama. Maraming umiinom ng bino noon sa unang-una. Si Abraham ay nalasing si Abraham. So, hindi naman siya pinarusahan sa ating Panginoon kasi naglalasing siya. Hindi naman. So ngayon, yun lang ang sagot natin, Will Bindiho, na masama ba yung uminom ng alak? Hindi masama. Pag nag-inom kayo ng alak, konti lang. Ang masama, yung paglalasing. Yan ang sagot sa katanungan mo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.